Kanina di ngayon mga Marikoy, umalis na naman kami. Dahil Sabado ngayon, pupunta nga pala kami sa farm. Pagdating nga namin dito, bising-bising nagluluto yung ate ko. Makain ba kayo ng ganito mga Marikoy, yung may kamote? Tapos nagnanang din pala sila ng tilapia. Ito naman mga Marikoy, may dala akong MQ Kitchen bagoong. Kapag MQ Kitchen bagoong kasi yung sausawan namin, mas lalong sumasarap yung kinakain namin. Dito din nga pala yung mga kapatid ng tatay ko, tapos kanya-kanya silang baon. Ginagawa kasi sila dito sa farm, kaya nandito sila mga Marikoy. Tapos nagbabanding-banding na din silang magkakapatid. Pinagsama-sama na lang namin yung mga pagkain namin para sabay-sabay kaming kumain. Kakain na din sana ako kaso niyaya ako ng tito ko, kuha daw kami ng kapaya. Sabi niya sa akin, di niya daw abot yung kapaya, kaya yan yung ginawa niya mga Marikoy. Alam niyo ba, siya talaga yung pinaka-komedyante sa kanilang magkakapatid. Sinawag na rin pala namin yung mga bata para makakain na sila. Ayan nga si Jace. Yan na ang MQ Kitchen bagoong, dinidistribute ng ate ko. Basta halagang 2,662 pesos, pwede na kayong mag-reseller. Join kayo sa Facebook group nila, MQ Mercado. Alam nyo ba, bago kami umalis ng bahay, kumain na si Jace, tapos ngayon kumakain na naman siya. Grabe, isa talaga to sa mga paborito namin pagkain. Bata pa kasi kami mga Marikoy, laging ganyan yung ulam namin. Katapos naman namin kumain, nagpahinga lang yung mga bata at naglaro na rin sila dito. Kaya gusto din namin pumupunta dito kasi malawak mga Marikoy. Tapos si Jace madami siyang kalaro. Tapos pumunta nga pala kami ng Pandakake para bumili ng suman. Ayan nga yung pinsan ko, siya na lang yung bumaba tapos binidyohan niya. Po kami laging bumibili ng suman. Diba, live na live yung pagluluto nila, kitang-kita mo. Pabalik naman kami sa farm, inaantok na si Jace kaya tuluyan na siya nakatulog. Nagawa din pala kami ng suman kaya binalatan na ng ate ko yung mga kamuting dutong. Bili kami ng suman tapos gagawa din kami ng suman. O diba, ang gulo-gulo. Sarap kasi yung binibili naming suman tapos masarap din yung suman na ginagawa nila. Saka ginagawa na rin namin banding yung paggawa ng suman dito sa farm para di kami naiinip. At mas masarap talaga yung suman kapag kinakamay nila, charot lang. Ito yung suman na may matamis sa loob tapos ngunguyahin mo talaga. At ayan na mga Marikoy, pinagtulungan na nila yung mga kamote kasi magluluto din kami ng kamote. Pag hinihintay namin maluto yung mga kamote, pumunta na muna kami dito. Ngayon man kasi mga ginawa nilang duyan, may first floor at saka second floor. Talaga kayang ipaglaban ng ate ko yung duyan sa taas kaya dyan na lang sa baba nagduyan. Ikaw baka mahulog ka, tignan mo naman yung mga langgam. Tapos sinubukan ko na din magduyan kaso di ko din talaga kaya. Kaya ang ginawa ko mga Marikoy, para akong bumalik sa pagkabata, umakyat na lang ako dito sa puno ng mangga. Kanina ko pa kasi nahanap si Tarzan kaso di siya dumadating. Kaya bumaba na lang ako mga Marikoy. At ayan nga yung ate ko mga Marikoy, relax lang dyan. Luto na nga pala yung mga suman at kamote. Siyempre nilapag na namin tapos akala nila niluto namin lahat yan. May din pala kami ng ice cream sa may Pandakake. Alam nyo, napakasarap nito. Wala po sponsor for today baka naman. Tapos nagkagulo na yung mga bata kaya pinapila ko sila. Pinaghahanap ko pa nga si Jace. Dahil mataba siya, bagal niya maglakad. Nakita niya sa ice cream, ayan nga, gusto niya siya na yung mauna. Alam nyo ba kapag nandito kami, nakikipaglaro talaga si Jace. Tapos di niya na ako pinaghahanap, parang di niya ako kilala. Pero dati mga Marikoy, di ko siya mabitawan. Pick talaga siya sa mga kalaro kasi nga wala siyang kalaro sa bahay namin. Kaya kapag dinadala ko siya dito, nag-i-improve talaga siya. Yun din nga pala yung suggestion ng doktor niya, more interaction daw sa mga bata. Tapos dahil taka-taka kami, sumama kami bumili sa may tindahan. Kumakanta pa nga si Jace dyan on the wheels on the bus go round and round, round and round. Basta yun. Niyaya nga pala kami ng ate ko sa kabilang party ng farm. Akala mo naman may susugurin sila. Alam nyo ba, di hilig ni Jace yung magpabuhat. Hanggat kaya niyang maglakad, maglalakad siya. May susugurin naman talaga kami mga Marikoy, yung mga kambing. Nanganak kasi yung isa kaya kailangan nilang i-vaccine. Ano ba yun? Tuwang-tuwa pa nga si Jace na tinuturukan ng ate ko ng vitamins yung mga kambing. Kanina mga Marikoy, natatakot siya kasi ang ingay ng mga kambing. Ngayon nilalapitan niya na. Alam nyo, habang ginagawa nila yan, nagwawala yung nanay ng mga kambing. Katakot nga silang pagmasdan para kami susugurin nila. At ayan si Jace mga Marikoy, gusto niyang ikis yung baby na kambing. At yung baliw ko naman ate, pinakis niya talaga. Tapos itong si Johnny na dog naman, ang kulit-kulit. O eto na mga Marikoy, paparinig ko sa inyo kung gaano kaingay yung mga kambing. Giiyakan kasi sila na para bang mag-a-abroad yung nanay nila. At ayun nga si
si Johnny the dog na panira ng moment. Gutom pala si baby kambing kaya nagwawala. Si Jace naman tinuturo niya tong mga to, di daw. Sabi ko di naman dak yung mga yan, galsa. Niyaya nga pala ni Ate Jessie yung mga kalaro niya na mag-badminton dito kaso nanggugulo si Jace. Gusto niya kasi sumali mga Maricoy kaso di naman siya marunong. Kaya yan inaagaw niya talaga sa kanila yung shuttlecock. O alam ko pa yung pangalan in fairness. Diba busit na busit siya kasi di niya nakukuha mga Maricoy. Pag nandito siya mga Maricoy di niya rin nararamdaman yung pagod. Kaya na nakipaglaro na rin yung dalawang tito ko. Yun lang.